DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang lalaki ang matapos patayin ng hired killer na si Pingas ay isinilid sa drum, sinementuhan at inihulog sa dagat. Kasabay yun, hindi na nakauwi sa pamilya ang family driver na si Doming, kaya labis na nabahala ang kanyang asawang si Nelia at anak na si Daniel. Ang binatang hindi malaman kung bakit nakipagkasira sa kanya ang nobyang si Sally. Kasunod yun, may bumatay sa hired killer na si Pingas. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Romy! Okay na. Anong okay na, Alice? Na lagi tayo magkasama? Sa opisina hanggang dito sa bahay? Hindi yon. Bago ka pumasok dito sa kwarto, may tumawag sa akin. Sino? Isang taong pinapagtrabaho ko. Para siguradong walang maging aberya sa lahat ng mga plano natin. Si Pingas? Siya ang pinatrabaho ko. Tahimik na siya. At hindi na kailanman pwedeng magbulgar sa lahat ng ating baho. Pulidong magtrabaho si Pingas. Oo. Mahusay siyang hired killer. Kung ganun, bakit mo siya tinabla? Suga pa sa alak. Dahil sa pagiging lasenggo niya, madulas yung dila at malantad sa iba, lalo pa sa mga otoridad ang pinatrabaho ko sa kanya. Kaya pinatahimik ko na para siguradong wala tayong maging problema sa kanya. Iba ka talaga mag-isip at kumilos, Alice. Pulido. Lahat ng problemang maaaring dumating sa atin, tatrabahuhin ko, Romy. Kaya sinisiguro ko sa'yo, walang maaaring magpahamak sa atin. Pero, ayusin mo rin ang dapat na maging trabaho mo. No. Para magtagal ang mga pakinabang natin at ang ating pagsasama. Ano, Daniel? Nakipagkasira sa'yo si Sally? Opo, Nay. Kaya pala malalim na ang gabi, gising ka pa. Hindi po ako makatulog sa pag-iisip kung bakit biglang nakipag-break sa akin ang girlfriend ko. Akala ko pa naman, ang ilang araw nang hindi pag-uwi ng itay mo ang gumugulo sa isip mo. Isa pa ho yun. Malaking problema na natin kung ano ba talaga nangyari sa ama mo. At kung nasaan na siya, kaya hindi siya nakauwi. Nadagdagan pa ng pagkakasira niyo ng nobya mo. Malalaman din ho natin kung nasaan si Itay at kung ano nangyari sa kanya. Paano? Ako po ang bahala. Daniel, aalamin ko rin kung bakit nakipag-break sa akin si Sally. At sisiguruhin ko pong magkakabalikan kami. Dahil kahit wala po siyang inaamin sa akin, alam kong may dahilan ng pakikipag-break niya sa akin. Mabigat na dahilan. Good morning po, Sir Romy. Good morning.
Ako po si Daniel, anak ng driver niyong si Domeng. Ganun ba? May paglilingkod ba ako sa'yo? Naparito po ako dahil ilang araw nang hindi umuwi sa amin ng tatay ko. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa kanyang trabaho nang wala malang pasabi kung bakit. Kaya nga ako na nag-drive ng sasakyan ko sa pagpasok sa opisina at sa pag-uwi ko. Hindi niyo po ba alam kung nasaan ang itay ko? Hindi. Sir Romy? Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba naniniwalang hindi ko alam kung nasaan ang ama mo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nagdududa ka sa amon lalaki ng itay mo, Daniel? Hindi po siya nagdududa ako sa kanya, inay. Sabi mo, halata mong parang hindi siya nagsasabi ng totoo nang magpunta ka sa bahay nila. Dahil habang kausap ko siya, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Parang nakakapagduda nga na hindi ka mo niya alam kung nasaan ang itay mo. Gayong kung may dapat pagpaalaman ng ama mo na hindi siya papasok sa trabaho, ay walang iba kundi ang kanya mga amo. Ano naman po kayang magiging dahilan para magkaila sa akin ang amo ni itay? Yun ang dapat nating alamin. Inay. Kikilos din ako, anak. Magtulong tayo sa paghahanap sa itay mo. Dahil hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan ng hindi niya pag-uwi. Ikaw palang asawa ni Domeng. Ako nga po, Mrs. Bakit naparito ka? Aalamin ko lang po sana kung nasaan ang asawa ko. Kasi ilang araw na po siyang hindi nakakauwi sa amin. At wala naman po kaming balita na pamilya niya kung nasaan na siya. Nanggaling na raw dito yung anak mo. At nasabi na sa kanya ng mister ko na hindi namin alam kung nasaan ang dati naming driver. At kung bakit hindi na siya pumasok sa kanyang trabaho sa amin. Kaya nga po nagtataka ako. O anong pinagtataka mo? Ma'am, ang alam ko po, mahal ang asawa ko ang kanyang trabaho. May mga araw nga po na kahit masama ang pakiramdam niya, pumapasok pa rin ho siya dahil ayaw ho niya mawala ng hanap buhay. Ang sabihin mo, irresponsable ang asawa mo. Ay naku, hindi Ay, po. wag mo na siyang ipagtanggol. Responsableng padre de pamilya po si Doming. Ay, kung responsable siya, dapat hindi siya basta nalang maglalahong parang bula. Na hindi alam naming mga nagpapasweldo sa kanya, lalo na ninyong pamilya niya kung nasaan siya. Nung nagtatrabaho pa ho sa inyong asawa ko, bago po hindi siya nakauwi sa amin, sobra-sobra po yung iniintraya niya sa akin. Dahil pagkatapos daw ng pagiging driver niya sa pamilya niyo, nagsasideline po siya sa taxi. Naniwala ka naman sa asawa mo? Malamang hindi na umuwi sa inyo ang asawa mo at nag-awol na siya sa trabaho niya sa amin dahil nagpakalayo-layo na siya. Bakit naman po gagawin niyo ni Doming? Anong malay natin? Kung sumama na sa ibang babae yung asawa mo. Naku, hindi po magagawa yun ni Doming. Ewan ko sa'yo. Pero kung ako ikaw, kalilimutan ko na si Doming. Dahil irresponsable siyang tauhan. At lalong wala siyang kwentang asawa. Alice, hindi mo nga kaya alam kung nasaan si Doming. Bakit yun naman naitanong yan? Napansin ko lang, kaninang kausap mo sa gate ang asawa niya at hanggang sa makaalis yung babae, wala akong naramdamang pagmamalasakit mo sa kanya. Bakit ako magmamalasakit to sa asawa ni Doming? Alam mong hindi irresponsabling tauhan ang dating driver niyo ng asawa mo. Nung namamasukan pa siya sa bahay na ito, kasundong-kasundo mo siya. Madalas na kabiruan mo. At madalas mo pampurihin dahil mahusay at maingat magmaneho. Papa! Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung bakit biglang hindi na pumasok sa trabaho niya si Domeng. Sige na.
May gagawin pa ako sa kwarto ko. Magsabi ka ng totoo, Alice. Bakit biglang hindi nagpakita dito si Domeng? Bakit? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit anong pag-uusisa ni Mang Fred, walang ipinagtapat sa kanya si Alice. Si Daniel naman ay kinulit si Sally at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sampagita! Bili na po kayo ng sampagita, sariwa at murang mga bulaklak po ito. Sally, yung sinasabi ko sa iyo, habang walang ibang taong nagdaraan dito sa tindahan ng sampagita. Bili na po kayo ng bulaklak. Sally, huwag mo naman akong paliwalain. Pwede ba ang kamay ko? Daniel, ano ba? Mag-usap tayo. Pakipag-usap ka sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Nakipag-break na ako sa'yo, wala na tayo. Mahal kita. Kalimutan mo na ako. Mahal mo ko. Dati yun. Hindi mo na ako mahal ngayon. Hindi na. Kung wala ka na talagang pagmamahal sa akin, bale wala na sa akin ang buhay ko. Magpapakamatay na ako. Ay, wag! Daniel! Magpapasagasa ako sa sasakyan! Daniel, wag! Wag! Daniel, mahal kita! Mahal kita! Sabi ko na nga ba, mahal mo ko eh. Hindi mo ako papayagang magpakamatay dahil mahal mo ko. No. Mahal kita, Daniel. Mahal na mahal kita. Bakit gusto mong mag-break tayo? Bakit gusto mong maglimutan tayo kung mahal mo ko? Bakit, Sally? Ano? May problema sa isa nating kliyente, kaya ka tumawag? Ngayon pa namang wala rito sa bahay namin ang asawa ko. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Ang mamalis mo ang nakakaalam ng dapat gawin sa problemang sinasabi mo. Oo. Siya ang dapat mong tanungin. Rami! Sige na. Patatawagan na lang kita sa asawa ko. Bye. Sino yung kausap mo sa cellphone? Isa po sa mga empleyado namin, Papa. Tumawag sa akin dahil may naging problema daw sa isa naming kliyente. Ang alam ko, dati kapag may problema sa negosyo nyo, ikaw ang lagi nagdidesisyon. Dahil ikaw ang talagang nagpundar ng negosyo nyo. Ba't ngayon kay Alice mo ipapasa ang pagpapasya? Papa... Romy, parang hindi ikaw ang asawa ng anak ko. Parang isa ka lamang impostor. Saan hahantong ang pagdududa ni Mang Fred sa asawa ng kanyang anak? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan?
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.